Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. JDB po ang inyong abang lingkod. Kilala niyo naman siguro yung artista na si Romnick Sarmienta, di ba? Siya ho yung nagtanong nito kahapon. Sabi niya, bakit yung mga pinaghahanap ng batas madalas sa Davao natutuntun? Maganda ba talagang taguan ng Davao? O may tumutulong magtago? Yun. Yun ang magandang tanong doon. So, ilan na hubang mga wanted? Ilan na hubang mga pugante ang diyan nahuhuli? Di ba? Etong sa panahon lang ni PBBM eh. Naalala ko yung isang wanted na taga-Pogo, di ba? Yung incheck, diyan din nahuli, patakas. At ang pinaka-latest naman po, at hindi lang naman po diyan ang taguan, ng takasan. Kung hindi, sabi ko nga, parang wala nang matinong manggagaling sa Davao eh. Hindi ko nila lahat na hindi sabihin yung mga bad guys na naglilitawan sa politics, sa ano mga issues sa Pilipinas. Di ba? Parang, ewan. Kaya ang biruan na tuloy, kapag ka may hinahanap ka, abangan mo na agad sa Davao. Di ba? So, eto ho, kahapon, nahuli rin itong damuhong to. Yan, si Lloyd Christopher Abellana Lau. Yan, so ano ba kinasangkutan nito? Eto po. Former Department of Budget, former DBM, Undersecretary, alagad po ni Duterte. No? A key figure in the 2020 Pharmaly scandal during the height of the COVID-19 pandemic or plandemic was arrested in Davao City on Wednesday morning. Di ba? So bakit ganun? Now, let me ask you this. Kung hindi po pinalitan ni PBBM ang mga pulis sa Davao, sa tingin nyo kaya, ma-aresto to? Okay? Kasi matagal lang nagtatago ito eh. Tagal na. Oh, yun lang yung tanong ko Kung hindi ho kaya pinalitan ni PBBM, kasi it was him who is behind the replacement. Now, sabi rito, Lau served as the executive director of the procurement, ito nga yung PSDBM, na napakaraming issues ng PSDBM. Ewan ko ba kung bakit binuo tong PSDBM na to. We can only have DBM. Nung time ni Duterte ata to, nagkaroon ng hindi ako sure pero doon po kasi talagang naging maingay ang PSDBM. And then hanggang sa panahon ni PBBM, di ba, nagkakaroon ng mga investigation na kinasangkutan nito, lalo na rin sa DepEd, puro PSDBM, puro mga supply yung mga purchases. Tapos laki ng halaga ng pera ng bayan na nawawala. So yung mga supposed to be end users, nga. Wow, sabi dito, at the time, and was accused of helping facilitate billions of public funds into Pharmaly, Pharmaceutical Corporation, for the anomalous purchase of medical equipment. Initial report stated that Lau was apprehended around 11 a.m. in Ecoland, Davao City. The former PSDBM official is now under the custody of the police authorities. Lau is charged with violating the Anti-Graft and Corrupt Practices Act in relation to the 4 billion contract for COVID-19 test kits. Naalala ko rin itong test kits na ito. So ito ay 2020. 2020 na kung saan tawag dito, yung mga testing kits na, di ba sobrang mahal ang mga testing kits noon? Tapos gobyerno nagbili para daw maging libre. Anak ng putya, hindi naman din pala ganun ka-reliable. Diba? Parang yung sa yung sa mga face shields. Expired. Kaya doon ko lang nalaman lang yan. May expiration din pala ang face shields. Now, parang wala na akong gagawin ng ating mga mambabatas kundi puro investigation na lang. So ito po, bukod kay Trillanes na I would say have been vindicated, diba, under this administration, na totoo pala yung mga akusasyon niya noon sa mga Duterte. So ganun din po itong si Boy Dura, si Senator Gordon, dating Senador Gordon, di ba? So kung nung time ni Duterte, yun kasi mahirap noon Kapag nagsalita ka nung panahon ni Duterte, sa sobrang lakas ng influencers niya, ang taong bayan, so halos sambahin si Digong. Pati yung kanyang mga alipores,
Nako, ewan ko lang kung paano ito i-debunk ng mga kung paano atake ang gagawin po ng mga kapwa ko vloggers na nagdepensa noon kay Lau. Kasi ako hindi ko pinatulan. Sabi ko sa inyo, pag hindi ako naniniwala, hindi ko pinapatulan, hindi ko kino-content. Never ko itong kinontent. Ang pinuna ko lang doon, dito kay Gordon, sa kanyang investigation, sabi ko, ito, magpapabagsak kay Gordon. Unang-una, ang kinakalaban niya si Duterte. Not the issue alone. As overwhelming ang support ng taong bayan kay Duterte, and that will going to translate into votes. Hindi niya makukuha. Yun sabi ko noon. Pinatagal niya yung investigation, so obviously this is mixed inquiry and politicking. Walang in aid of legislation. Lalo pinaabot niya na hanggang sa malapit na yung kampanyahan. At yun nga ang inabot niya. Maaaring nasa isipan doon ni Gordon, kapag ginawa ko to, yung taong bayan magigising sa katotohanan. Pero mali yung diskarte, hindi ganun, hindi umubra. Sa kangkungan din pala tuloy siya pinulok. Diba? Pero since ngayon, ito nga po ay hindi naman po natulog din ang kaso. No? Wanted siya at ito na nga ho nahuli. Pero yun nga yung magandang tanong dito ni Romnick Sarmienta. Bakit yung mga pinaghahanap ng batas madalas sa Davao natutunton? Maganda ba talagang taguan ng Davao o may tumutulong magtago? Ang tanong ko naman po, hindi kaya itong mga wanted na to, mga residente rin doon? Ay nako. Mukhang yung sinasabi rin ito ni Sheila Guo, 'di ba? Na bumiyahe sila ng napakahabang oras, 'di ba? Parang 16 hours yata 'yun. O nabiyahe nila. Hindi kaya kako posibleng sa sa diyan din sila, dumaan din sila ng Davao. Ay nako. Ito pa, lalot na balita na isa sa dating PNP chief. Nako. Hindi kaya yung kinabahan ang tumulong kina Alice Goo, 'di ba? Para daw makatakas. Kasi biglang nag-react si Bato de la Rosa ron na hindi naman ako, hindi ko nga inaasahan siya ituturo O, 'di ba? Ang inaasahan ko po doong ituturo yung dating PNP chief ni PBBM, yung sinundan nitong current natin. Nagulat ako kay Bato de la Rosa, biglang sumali sa hearing. Taan lang pala, to save his ass. Now, dito, an official statement from the Davao authorities has yet to be issued as of this posting. Lau evaded arrest after his name was implicated in the Pharmaly scandal. Okay. Hindi, alam nyo, eto hong pagkakahuli rito kay Lau, nako, marami ho itong, marami ritong isusuka. Diba? Maraming lalabas dito. So, panibagong babantayan na naman ito ng taong bayan. At sana naman po, may katulad ng mga ibang mga investigation, ito malamang ang ending nito, kay Bato de la Rosa ang committee ito mapupunta. Di ba? Pero sana may kahantungan kasi mga nagiging investigation po ngayon, may mga kinahantungan, may mga napapakasuhan, may mga naaaresto ng totoo ang mga otoridad, di ba? Kaya nako, good job.